Tingnan mong mabuti ang mga larawang ito. 23 Disyembre 2000 at 25 habang inilulunsad ni Putin ang pinakamalaking atake laban sa Ukraine. May kakaibang nangyayari. 1,000 kilometro ang layo sa loob mismo ng Rusya. Ang ikalawang pinakamalaking petrochemical complex sa bansa ay naging malaking bola ng apoy. At iyon pa lang ang simula. Patuloy na manood dahil ang sumunod na nangyari ay kamangha-mangha. Pero para maintindihan kung paano tayo nakarating sa puntong ito, kailangan nating bumalik ng 11 araw sa isang pagkakamaling hindi sana ginawa ng Rusya. Ika-12 ng Disyembre, 2025. Pantala ng Chornomorsk sa Odessa. Papalapit ang Sancti, isang barkong pangkalakalan na may dalang sasakyan at mabibigat na kargamento. Nakabandila ito ng Panama, ngunit pag-aari ng Cenk Denizcilik, isang kumpanyang Turkish. Ang barko ay may dalang makataong tulong at pagkain, isang lehitimong komersyal na operasyon, walang kinalaman sa militar. Pagkatapos, lumipad ang mga misail ng Russia, at isa rito ay direktang tumama sa Sancti matapos itong dumaong. Barko ng mga sasakyan at mabibigat na kargamento, si Aurea Patakusa ay malamang namatay. Barko na nagdadala. Mabigat. Malakas ang pagsabog, isang malaking sunog ang kumalat sa unahan at tulay ng barko. Barko na nagdadala. Kinailangang lumikas ang tripulante dahil sa emerhensya. Himalang walang namatay na marinero, pero ang barko, siya ay labis na nasira. Mabilis na kumalat ang mga larawan, isang barkong Turko na inatake ng Rusya sa gitna ng isang ganap na mapayapang operasyong pangkalakalan. At heto ang problema. Ang Turkiya ay miyembro ng NATO at siya rin ang may kontrol sa Bosphorus Strait, ang tanging labasan mula sa Black Sea. Hanggang sa sandaling iyon, nananatiling medyo neutral ang mga Turko, ngunit kakawasak lang ni Putin sa neutralidad na iyon. Matindi ang naging reaksyon ng Turkish Ministry of Foreign Affairs. Tinawag nilang banta sa kakayahan ng internasyonal na kalakalan at sa seguridad ng dagat ang pag-atake. At makalipas ang 3 araw, inatake na naman ng Russia ang isa pang barkong Turko, ang Viva, isang oil tanker na may dalang langis ng Mirasol. Tinamaan ito ng Russian drone sa grain corridor. Mas marami pang ebidensya na sinasadya talagang targetin ng Russia ang mga asset ng Turkey sa Kyiv. Pinagmamasdan ito ni Pangulong Zelensky. Isinasagawa ng Russia ang isang sistematikong kampanya para sakalin ang ekonomiya ng Ukraine. Simula nang mawala ang kontrol nila sa Black Sea, nag-iba sila ng taktika. Kung di nila maharang ang daungan gamit barko, ginagamit nila misil at drone. Ang layunin ay gawing sobrang delikado ang operasyon sa mga daungan ng Ukraine para tumaas ng husto ang presyo ng insurance at walang kumpanyang pang-shipping ang tatanggap ng panganib. Umepekto ang plano. Agad na naramdaman ng ekonomiya ng Ukraine ang epekto. Ngunit nang atakihin ng Russia ang mga barkong Turko, binigyan nito ang Ukraine ng eksaktong kailangan nila. Isang pampulitikang dahilan, isang president. Sa Kyiv, ang kabisera ng Ukraine, mabilis na ginawa ang desisyon. Kung kaya ng Russia atakihin ang barkong pangkalakalan ng NATO, kaya rin ng Ukraine atakihin ang infrastrukturang nagpapalakas sa makinarya ng digmaan ng Russia. Dito isinilang ang isang bagong doktrina, ang tinatawag na simetrikong pagganti. Malinaw ang sabi ni Zelensky, natutugon sila ng patas sa anumang banta ng Russia. Sabi niya, kailangang maranasan ng mga Ruso ang epekto ng kanilang ginagawa sa Ukraine. Simple ang lohika, may murang long-range drone ang Ukraine. Kung ginagawang delikado ng Russia ang mga daungan ng Ukraine, gagawing delikado rin ng Ukraine ang mga daungan ng Russia. Tataas ang siguro sa magkabilang panig at mawawala ng pera si Putin. Lahat ito ay bumabalik sa gabi ng Disyembre 23. Noong gabing iyon, inilunsad ni Putin ang kanyang pinakamalaking pag-atake. 38 cruise missiles, 600
at 35 drones at mga bombang Tu-75 na lumipad mula sa Dagat Caspian at Arctic. Tangkang magsagawa ito ng matinding saturation para mapagod ang depensang panghimpapawid ng Ukraine. Matagal na tumunog ang sirena. Ang infrastruktura ng enerhiya ay tinamaan sa Kiev at sa kanlurang bahagi ng bansa. Hindi bababa sa 3 sibilyan ang namatay at malalaking lugar ang nawalan ng kuryente. Ang Kiev at ang timog ng Ukraine ay nakaranas ng pagbagsak ng mga sistema ng kuryente na nag-iwan sa mga tao sa dilim at walang pampainit sa gitna ng taglamig. Gusto ni Putin na pilitin ang pagsuko sa pamamagitan ng pagpapalamig sa mga Ukrainyano. Ngunit habang bumabagsak ang kanyang mga misil, habang nawawala ang mga ilaw sa Kiev, ang mga drone ng Ukraine ay lumilipad na ng malalim sa loob ng teritoryo ng Russia. Unang target ang Budenovsk, Stavropol Region, higit 1,000 kilometro mula sa linya ng labanan. Doon matatagpuan ang complex ng petrochemical na Stavrolen, pag-aari ng Lukoil, ang pangalawang pinakamalaking tagagawa ng polymers at high-density polyethylene sa Russia. Ang pabrika na ito ang gumagawa ng mga plastic na ginagamit sa mga drone ng Russia, sa mga sasakyang militar, sa mga bala. Ito ang kusina ng mga raw materials ng hukbong sandatahan ng Russia. Tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang mga unit ng ethylene cracking at ang mga paggawaan ng gas separation, ang mga pinakakritikal na bahagi. Malalakas ang mga pagsabog. Agad na kumalat ang apoy. Ipinapakita ng mga na-verify na larawan ng mga analista na ang pabrika ay naging isang napakalaking bola ng apoy na nagliwanag sa kalangitan sa gabi. Nilamon ng apoy ang buong pasilidad. Tinataya ng mga eksperto na mawawalan ng operasyon ang Stavropol ng ilang buwan at maaaring mawalan ang Rusya ng hanggang 20% ng kakayahan nitong gumawa ng mga drone. Pero ang Stavropol ay simula pa lang habang nasusunog ang Stavropol. Isa pang pagsabog ang nagliwanag sa langit 500 kilometro sa timog sa rehiyon ng Krasnodar sa bungad ng kipot ng Kerch. Ang target ay ang terminal na Tamaneftegas, isa sa pinakamalalaking daungan ng pag-export ng enerhiya ng Rusya sa Dagat Itim. Diyan nanggagaling ang mga oil tanker na may liquefied petroleum gas, krudong langis, at mga gasolina. Diyan din nanggagaling ang pera na nagpapakilos ng digmaan. Tinarget ng mga drone ng Ukranya ang tangke at tubo ng imbakan. Napilitan ang mga autoridad ng Rusya na opisyal na kilalanin na nagkaroon ng sunog sa terminal dahil sa pag-atake ng Ukranya. Kinumpirma ng mga ulat sa dagat na nasira ng pag-atake hindi lang ang mga pasilidad sa lupa, kundi pati na rin ang mga barko sa pantalan. Naparalisa ang terminal ng Taman, tumaas ng husto ang insurance para sa mga barkong Ruso, eksaktong tulad ng nangyari sa mga pantalan ng Ukranya. Habang pinutol ni Putin ang kuryente ng Ukranya, pinutol naman ng Ukranya ang pera ng Rusya. Sa Temryok, malapit sa dagat ng Azov, tinamaan ang isa pang terminal. Nasira ang 2 tangke ng gasolina at nagkalat ang sunog sa higit 2,000 metro kwadrado. Pero ang pinaka-nakakagulat na atake ay yung nangyari sa puso ng Moscow noong ika-22 ng Disyembre. Isang araw bago iyon, lumabas ng bahay si Vanil Sarbarov, ang hepe ng operasyonal na pagsasanay ng Estado Mayor ng Rusya. Sumakay siya sa kanyang kotse, pinaandar ang sasakyan at pagkatapos isang pagsabog. Isang improbisadong bomba ang itinanim sa sasakyan. Patay na si General Sarbarov. Kinumpirma ng intelihensyang Ukranyano ang responsibilidad sa operasyon. Si Sarbarov ang responsable sa pagsasanay ng lahat ng puwersang Ruso. Ang kanyang pagpatay ay hindi lang nagtanggal ng isang bihasang komander, kundi nagpatigil din sa buong sistema ng pagsasanay, habang sinusubukan ng Rusya na isama ang daan-daang libong bagong recruit. Ikatlong general na napatay sa Moscow ngayong taon. Isipin mo, kung ang isang general ng Estado Mayor ay di ligtas sa Moscow, sino pa ang ligtas? Siguradong sumiklab ang paranoia sa Kremlin at hindi nahinto ang kampanya. Sa rehiyon ng Perm, malalim sa loob ng Rusya, halos nasa Siberia na,
Isang tren ng gasolina ang nadiskaril at nasunog. 9 na tangke ng bagon ang nawasak. Kalahating kilometro ng riles ng Trans-Siberian Railway ang naputol. Napakahalaga ng riles na ito para maghatid ng mga tangke, bala at gasolina mula sa mga pabrika sa Ural papunta sa mga linya ng labanan. Ang mga grupong lumalaban tulad ng Lehiyon ng Kalayaan ng Rusya ay umako ng responsibilidad at lumitaw ang epekto sa lansangan. Sa Crimea, na sinakop sa Yalta at Sebastopol, may napakahabang pila sa mga gasolinahan. May rasyon na 20 litro bawat customer. At minsan ay nauubusan talaga ng gasolina ang mga istasyon. Pagbagsak ng kaayusang sibilyan. Ang Crimea, na ipinangako ni Putin na gagawing paraiso, ngayon ay isang lugar kung saan nag-aagawan ang mga tao para sa gasolina. Kapag pinagsama, malinaw ang larawan. Sa loob ng 48 oras, mula Disyembre 22 at 23, nagsagawa ang Ukraine ng koordinadong kampanya. Pinatay ang general sa gitna ng Moscow. Kinabukasan ng gabi, inilunsad ni Putin ang pinakamalaki niyang pag-atake. Naabot ng Ukraine ang Stavropol, na 1,000 kilometro mula sa hangganan ng Taman, sa Dagat Itim. Sinabotahin nila ang mga tren sa Pern at Temryok sa dagat ng Azov. Si Putin hindi niya napigilan kahit isang atake. Ang totoo, ang Rusya ay nahaharap ngayon sa isang malaking problema, isang pangunahing problema. Sobrang laki nito. Ang mga sistema ng depensa sa himpapawid na S-300, S-400 at Pansir ay makabago, magaganda, pero hindi sapat ang mga sistema para protektahan ang libu-libong kilometro ng harapan, pati na ang Moscow at lahat ng mga pabrika at estratehikong pantalan. Kailangan ng libu-libong sistema, daan-daan lang ang meron ang Rusya. Ito ang kilalang problema ng kumot na masyadong maikli. Kapag tinakpan mo ang ulo, nakalabas ang mga paa. Tinakpan ni Putin ang Moscow at ang frontline, kaya mas naging lantad ang iba at nagdulot ng problema at gastos. At lahat ng ito ay nangyayari habang ang mga kinatawan ng mga bansa ay nagtitipon sa Miami, sinusubukang ayusin ang gusot. Simple ang plano, gumawa ng neutral na zona sa silangang Ukraine na walang sundalo o armas mula sa magkabilang panig at itigil ang digmaan sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ni Zelensky na handa siyang makipag-usap pero tumanggi si Putin. Hiniling ng Russia na isuko ng Ukraine ang mga rehiyong hindi naman nila lubos na kontrolado. Ang pag-atake noong Disyembre 23 ay tangka ni Putin na pilitin si Zelensky na makipagnegosasyon ng lugmok. Alam niyang darating ang tugon ng Ukraine sa parehong gabi. Malinaw ang mensahe, hindi kami makikipagnegosasyon kung mahina kami. Ramdam niyo ba ang digmaan? Makikita mo na sa loob ng maraming taon, ang digmaan ay nasa Ukraine lang. Ligtas ang Russia, payapa ang Moscow, tuloy ang produksyon, pumapasok ang pera at normal ang buhay. Ganito ang kwento ni Putin. Malayo ang digmaan, hindi kayo apektado, tama? Noong Disyembre 2025, natapos ang lahat ng kasinungalingan. 3 bagay ang pinatunayan ng Ukraine. Una, kaya nilang tamaan ang kahit anong lugar sa Russia. Walang ligtas na likuran. Pangalawa, kaya nilang piliin ang mga target na pinakamasakit. Mga pabrika ng drone, mga daongan ng langis, mga riles ng militar. Pangatlo, hindi kayang ipagtanggol ng Russia ang sarili nito dahil masyado itong malaki at mahina. Natapos na ang ilusyon ng ligtas na likuran. Nilamon ito ng apoy ni Stavros, nilubog sa mga tubig ng Itama at pinasabog sa mga kalsada ng Moscow. Ang digmaan na sinimulan ni Putin ay bumalik na sa sariling bayan at hindi na ito aalis. Ngayon, gusto kong malaman ang iyong opinyon. Laging ipinagmamalaki ng Rusya ang sarili bilang isang hindi matatalong kapangyarihang militar, pero hindi man lang nito na protektahan ang Moscow. Palagay mo, totoo bang magaling ang depensa ng Rusya? Sagot sa komento. Kung may bagong impormasyong nakuha ka rito, ibahagi ito sa kakilalang kailangang makaintindi ng nangyayari, mag-subscribe at i-activate ang kampanilya para sa mas maraming pagsusuri. Hanggang sa susunod na video.